Totoo ba yan? Apo. Nung nagkita kayo ni Coco, paano nangyari? Apo. Ayun, nung nagkita po kami ni Sir Coco sa isang event, syempre yung Cosmos, yung kay Senator Robin, nagpatawag po siya ng mga artista, parang get together. And then pag-uusapan po yung mga problems, ganyan. And then sakto nandun si Sir Coco, nilapitan ko po siya, nakaupo siya, parang ganyan, nakaupo siya ganyan. Sabi ko, Sir Coco, magandang gabi po. Tapos bigla siyang tumingin sa akin, tapos tumayo, tapos niyakap niya ako na mahigpit. Kasi mahigpit na mahigpit. Bakit kaya? Tapos sabi ko, Sir Coco, malaking karangalan po makilala kita. Sabi, hindi. Ako dapat magsabi nun. Lagi kitang pinapanood. Ang galing-galing mo. Napanood ko yung lolong. Galing-galing. Sabi niya, sobrang husay mo. Pagbutihin mo yan. Sabi niya, totoo nga na, pinag-ahandaan ka na namin. Tapos tumawa siya. And then, niyakap po niya ulit ako. Sabi niya sa akin. Sabi niya, hindi. Pagbutihin mo yung ginagawa mo, nakikita ko yung pagiging makatao. Pagpatuloy mo lang. So alam niya na sobrang na-appreciate ko. Alam niya na magkatapat kayo. Magiging magkatapat. Oo, at that time. Siguro po, kasi sinabi po niya na naghahanda. Pero sabi ko nga po, si Sir Coco kasi ever since dati pa, bata pa ako, pinapanood ko po yung mga teleserye niya, kaming dalawa na nanay ko. Sobrang iniidolo ko siya kasi nga nakikita ko yung pagmamahal din niya sa trabaho. At hindi po biro yung ginagawa niya na mag-direct, hindi biro na habang nagde-direct siya rin yung artista, may mga fight scenes. So, sobrang taas po ng respeto ko sa kanya. Kaya, for me, yung competition, of course, nandyan yan, hindi po mawawala yan. Pero, mas nakafocus po ko sa makapagbigay po ng magandang programa para po sa mga manonood. Sa tingin mo ang Black Rider na ang sasagasa sa Batang Quiapo? I know. Hindi po magsasalita ng ganyan. Pero, sabi ko nga, magkakaiba man po ang mga kagustuhan po ng mga tao, iba-iba man yung mga pinapanood. Pero iisa lang po ang layunin po namin lahat ng mga artista. Lahat po ng mga nasa production, lahat na nasa entertainment industry. Yun ay makapagbigay ng kasiyahan at inspirasyon sa mga manonood. Ako, yun po yung goal ko. Before, pangarap ko maging artista, and now na naging artista ko, sabi ko, ano bang pangarap ko ngayon? My goal right now is to give inspiration lalo-lalo na po dun sa mga kabataan na hindi po naniniwala na meron silang potential. Kasi ganun ako nagsimula, nakita niyo naman po ako before, sobrang payat ko, patpatin, hindi mo iisipin na pwede pala maging action star. Pero hindi po ako tumigil, kahit ako lang mismo sa sarili ko, ako lang naniniwala na makakamit yung pangarap na yun. Hindi ko inalis, hindi ako tumigil mangarap at hindi ko tinigilan din na mag-work hard, pagbutihin lahat ng ginagawa ko, at patuloy na mangarap na makakamit. Last question ko na.